Breaking news mga kababayan. Nako po, Saldico, baka hindi daw makauwi. Kasi airport pa lang, ipapatumba na. Nako po mga kababayan. Sabi dito, wag lang nilang ipatumba si Saldico. Ayan o. Wag lang nilang Papa T.A. Yin. Yun ang sabi po ni retired AFP General sa pagkahuli ni Saldico. Mga kababayan, delikado pala ito. Kasi nga, di ba ayaw nilang pauwiin. So ngayon, nahuli daw sa Europe. Pero walang video, walang picture, puro laway. So kung totoo na naaresto nga si Saldico, o ito po, may ibubulgar po si Attorney Virgilio Garcia, retired general po ng AFP. Ito ang kanyang nakakakilabot na pasabog dito. Delikado ang buhay. Baka ipatumba si Saldico. Nako, delikado ito. Ito po. Si Saldico, it's good for the country. I can only say that I do not want to telegraph anything to them, dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Saldi and they're taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Saldico ma-ensure natin para sigurado si Saldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita. Nag-anunsyo po ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na raw ng mga otoridad itong si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic Attorney General. At sinabi po na nakikipag-ugnayan na po ang Philippine government sa Czech authorities para po maibalik sa bansa itong dating congressman. Ngayon, Zaldico ang kanila pong mahahawakan. Do you think, sir, ito na ang simula ng kalinawan sa issue ng flood control? Alam mo, kung nahuli nilang talaga si Saldico, it's good for the country. I can only say that I do not want to telegraph anything to them, dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Saldi and they're taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Saldico ma-ensure natin para sigurado si Saldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita, maglahad sa taong bayan. Ayan mga kababayan, sabi ni Ping Lacson kung sakali nga na si Saldico ay makauwi, wala nang dahilan para hindi niya ituloy itong Blue Ribbon Committee investigation. Sabi dito, plano ni Lacson pagharapin sina Saldico, Gutesa at 18 Marines. Naku, magandang bakbakan ito mga kababayan ko. Wala nang dahilan ito para harangin pa ni Ping Lacson. Lacson, gumawa ka na ng tama sa iyong buhay habang nasa poder ka pa, nasa posisyon ka pa. Kasi kung kailan ka tumanda, saka ka gumawa ng kabalbalan, yan ang sinasabi ni Marcoleta. So ngayon mga kababayan, itong si Saldico, isa po sa mga star witness dito para matuldukan na kung sino yung mga mastermind dito sa trilyon na pagnanakaw na ito. Maghaharap-harap sila. Ayun o, plano ni Lacson pagharapin sina Saldico at Gutesa at 18 18 Marines. Naku, maganda po ito. Tuloy natin. Maganda yan. I mean like, alam mo, kung ako halimbawa, nasa gobyerno, I am going to offer Saldi, gagawin kong state witness si Saldi.
Hmm. Yung mga mobster, yung mga mafia sa Amerika, hindi naman yun na-penetrate ng gobyerno until nakakuha sila ng mga katulad ni Saldico. I don't want to say anymore, but I'm telegraphing some messages to them already. So, pag-usapan natin yung mga muna. Dahil natutuwa ako dahil iuwi nila. Sana uwi nila kasi mabuting makausap natin siya dito. Opo, tsaka ang tanong dito sir, kung bibigyan ba nila ng pagkakataon na makaharap doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Na alam mo naman, ang komento ngayon ng taong bayan, hindi po sila kontento sa naging resulta, no? Although may mga partial committee report na po ang Blue Ribbon, pero hindi pa rin nasisihan ang mayorya ng mga Pilipino sa resulta po ng investigasyon sa flood control. Wala naman po kasi nakakatuwa sa investigasyon na ginagawa nila. Hindi ko investigasyon ang ginagawa nila. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nag-imbestiga, hindi po investigasyon ang ginawa nila. Pagtatakip ang ginagawa nila. Pinagtatakpan nila yung mga may kasalanan. Hindi po yun investigation, kundi hindi ko makatch yung proper term in English pero talagang hindi naman nila talaga balak maglabas ng katotohanan, malaman ang katotohanan, kundi pagtakpan yung mga nagkasala. O, kita nyo mga kababayan, pati po itong si Attorney Virgilio Garcia, diskonpiyado dito sa partial report na ginawa ni Lacson na hindi naman talaga nag-iimbestiga ito, kundi pagtakpan ang anomalya ng flood control issue. Hindi rin siya interesado para mag-imbestiga sa 18 Marines. Si Goteso nga, hinarang niya dahil peke daw yung pirma. Kung ano-ano yung mga dahilan. Lumutang yung 18 Marines, may kulay daw ang politika. Sabi ni Pinky, o ano ba talaga Pinky? Kaya binanatan siya ni Marcoleta sa Japan. Ano Pinky? Ayos pa ba? Magkanong maleta ba? Mga kababayan ko. O, anong sabi ng komento dito? Salamat Atty. Garcia sa pagpapaliwanag. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Madriaga. Yung checking nga mga kababayan ko 2023, inisyu ng Land Bank. Nasabi niya, ibinigay daw ito ni PRRD. 2023, si BBM na yung Pangulo. Kaya itong interview ni Kong Chua kay Ted Filon, nagulpi tuloy ng wala sa oras si Congressman Chua. Hindi mo ba nakita ito, Chua? Abogado ka, di ba? Dapat before you finalize your witness, you have to make sure that your evidence is clear like the sun in the 12 p.m. of the afternoon. Sabi niya pa-English si Ted Filon O, ituloy pa natin Yari kayo, si Dilima nanginginig na. O, tignan nyo, pauwi na si sana, totoo, di ba? Sabi nila, wag sana nilang ipatumba. Nako po. Mula sa Blue Ribbon Committee. Sabi dito, wag sana nilang ipatumba si... Di ba? Sino? Yung nahuli sa The Frog. Di ba si Saldico, gusto nilang ipatumba para walang maikanta. O, yari na. Sana nahuli, hindi modus ito. Baka mamaya binudol tayo, di ba? Walang picture, walang video. Wala man lang interview, di ba? Laway-laway lang na sinasabi nila, may nahuli. Pero, kay General na, nagsabi, sana, di ba? Totoo. Hanggang sa ICI, hanggang sa NBI, hanggang sa Ombudsman, lahat yan, wala. Wala, hindi mo maasahan. Kahit ang pulis, hindi mo maasahan. Ang sundalo, lalo na, hindi mo maasahan. Kasi,
naglabas ako ng video yung non-partisanship. Talagang at saka yung censorship. Hindi makapagsalita, hindi ano ang mga tao. Kahit sa private ano pala sa civilian government, meron din palang mga pinagbabawal na hindi pwedeng magsalita against the government. Eh di totoo na yung pinag-uusapan namin ng isang araw na ang Pilipinas ngayon is as if in a state of martial law. Bawal magsalita, kontrolado nila ang media lahat. Hindi makapuna ang mga tao. Pagka pumuna ka, may kaso ka. Pagka, nako, pero we just have to continue fighting for our rights. We just have to continue stating the truth. Ito pa, gusto ko I would like to take this opportunity to tell yung mga supporters ng gobyerno. Ano po? Actually po, sa totoo lang, sa nagaganap sa Kongreso, sa Justice Committee, sa nagaganap sa paligid natin, hindi naman po kami ang niloloko ng mga kasama ninyo. Kayo. Kayo ang patuloy nilang niloloko sapagkat kayo ang patuloy na naniniwala sa kanila. Kami po hindi naniniwala sa kanila. Hindi kami naniniwala sa Justice Committee sa ginagawa nila, Luistro. Hindi tama lahat ng ginagawa nila. Pero kayo, hanggang ngayon naniniwala kayo sa kanila. Kayo ang niloloko nila. Kayo ang nagpapaloko. O, kita nyo mga kababayan, pati si Atty. Virgilio Garcia, ang paniwala niya, nanloloko ang Kongreso. Nakita nyo naman si Madriaga paiyak-iyak. Walang matibay na resibo. Akala nila ito na yung katapusan ni Sara. Yan, kada salita ni Madriaga, lalo namang naging sinungaling ito. Ang daming butas na nakita sa panig po ng depensa ni Sara Duterte. Nako po, kawawa naman itong mga Luistro de Lima na ito. Hindi na kami, wala na kami, kalas na kami diyan Yang ginagawa ni Luistro diyan sa impeachment proceeding. All of those are wow. Talagang puro siguro hindi pwedeng matutunan ng mga estudyante sa law school itong nakita yung ginagawa nila Luistro because kung ano yung ginagawa nila Luistro, yun yung sinabi ng Supreme Court na huwag ninyong gagawin doon sa kaso ng Duterte versus House. Okay, maganda na po from the framers of the Constitution to the interpretation of the Supreme Court doon sa intent ng framers. Pagkatapos pinaliwanag nila doon sa kaso, dapat ngayon ang pagkakataon natin. Let's do this correctly. Let's do this right. Totoo po na ang impeachment is a political process but it is also, first and foremost, a legal proceeding. In other words, may procedure yan na dapat sundin. Totoo po na dapat ang impeachment, pag sinimulan mo, pag yan ay in-initiate mo, dapat po masiguro nung complainant at ng House na yan ay makarating sa Senado para magkaroon ng pagdinig. Ang purpose po noon para mapagbigyan ng pagkakataon ang taong bayan na manghingi ng pananagutan sa mga matataas na opisyal natin. O, kita nyo, di ba? Anong sinasabi ng komento dito? Ito po. Please wag timbugin. Ayun, no? Please wag timbukin si Saldico. Wag. Ayun, no? Ang sabi ni Rico Sam, wag timbugin si Saldico. Sana masamahan pa uwi ng taga-frag for safety. Wag pa escort sa mga rimulya. Nako po. Tatakutin na naman nila yan gaya ng ginawa nila kay Gutesa. Pinatahimik, pinaglololoka lang tayo ng mga bangag na gobyerno, sabi ni Ace Armas. Exactly, wag na kayo paloko sa mga payaso ng House. Yung mga clown sa Justice Committee, walang mga kwenta. Bring home him alive. Nako po. Mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? I-komento po ang inyong mga sari-saring reaction, mga kababayan. Dito sa pagkakahuli kay Saldico na delikado sabi ni mga kababayan ni Kong Barsaga ba or si Leandro bantayang maigi si
Itong si Saldico kasi nga tila may plano na patahimikin niya, no? Hindi pwedeng patahimikin si Saldico. Ano man ang issue sa mga pagkakadakip kay Saldico, isa lang ang malinaw. Dapat siyang protektahan at ng ating pamahalaan. Diba? Ito. Dahil ang kanyang seguridad ay seguridad din ng katotohanan. Kapag siya ay napatahimik, damay ang mga ebidensyang naglalantad sa malawakang korupsyon sa bansa. Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang ebidensya. Si Saldico ang susi sa usapin ng malawakang korupsyon na dapat nating tutukan. Galing po ito kay Mike Defensor, dating congressman. Ayan, former anak kalusugan, party list representative. Ayan po mga kababayan. Okay? Ito po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po at shout out po kay Ma'am Jacqueline Gamboa ng East Avenue sa Quezon City. Alam niyo na po kung sino kayo mga kababayan. Kasi ito yung tumulong sa akin eh. At si Gaspar Beltran. At sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating mga ginagawang mga content na ito. Salamat po mga kababayan. Salamat.